Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Good morning, Mang Tani. Salamat, Rhea. Wala pong bagyo dito sa anumang bahagi ng ating bansa. Yung mga kaulapang nararanasan natin dito sa Metro Manila ay dulot po ng isang low pressure area at sa pagtaya nga ng Pag-asa, huling namataan itong namumuong sama ng panahon dito lamang po sa may 30 kilometro sa hilaga ng Ambulong, Batangas. So makikita natin dito sa ating latest satellite animation mula sa Weather Central yung malawak na kaulapan na tumatakip po dito sa Southern Luzon hanggang dyan sa may Kabisayaan. So ito po yung nagpapaulan dyan sa mga lugar na yan katulad sa Batangas, Laguna, kasama na po dito sa Metro Manila. At marami nagtatanong bakit ito hindi bagyo at isang low pressure area lamang. So sa ngayon po, mababa yung posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Unang-una dahil ito ay nasa may kalupaan. Pero kung ito ay lalakad pupunta ng West Philippine Sea, tsaka pa lamang ito magkakaroon ng posibilidad na magkaroon o lumakas at maging isang bagyo. Pero ang medyo maganda dyan, Rhea, ito ay kumikilos pahilagang kanluran at kung magtutuloy-tuloy ito, lalayo ito sa ating bansa habang lumalakas ito at baka pwedeng maging isang bagyo. At dahil nga po sa magdamag na pag-ulan, nakaranas ng mga pagbaha ang ilang bahagi ng Quezon City. Kaya po yan, yung tinitingnan nating taxi, kaya paalala po sa ating mga motorista, umiiwas na po kayo sa mga kalsadang madalas bahain. Ito naman yung ating rainfall forecast o yung tinatayang lakas ng posibleng pag-ulan. Yung pong kulay green, mahinang ulan, pero habang pumupula, mas malakas na ulan ang aasahan. So yung pong nakikita natin ditong gumagalaw, papunta o tumatawid ng Central Luzon, Southern Luzon. Kaya mga kapuso, kahit po walang bagyo, dapat ay nakahanda pa rin tayo sa posibleng pagbaha at landslide. Kaya kung titingnan po natin yung posibilidad ng pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, dito na sa Luzon, unahin natin Metro Manila, napakataas po ng posibilidad ng umulan. Pero dito sa may Northern Luzon, may posibilidad din ng pag-ulan pero ito yung tinatawag nating isolated rain showers and thunderstorms. Samantalang dito naman sa Visayas, katulad ng Boracay, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan hanggang yan sa Puerto Princesa o Palawan at dito sa may Western Visayas. Pero sa Central Visayas, medyo mababa po yung posibilidad ng pag-ulan. At para naman doon sa mga kababayan natin dito sa may Mindanao, meron ding isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na po dito sa Cagayan de Oro. Pero dyan sa Zamboanga, mayroong posibilidad ng pag-ulan. Tingnan naman natin kung hanggang kailan magiging maulan dito po sa Metro Manila. Ngayong araw na ito, mataas ang tsansa. Ngayong umaga, talagang umuulan. At mamayang tanghali, ganun din, 90% ang posibilidad ng pag-ulan hanggang mamayang gabi po yan. Kaya ngayong maghapon, asahan natin ang tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Metro Manila. At sa susunod naman pong 5 araw, tingnan natin kung kailan ba itong mga pag-ulan. Hanggang Miyerkules po, posibilidad ng pag-ulan. Pagdating ng Sabado at Linggo, ay nandun na yung tsansa na umaraw. Kaya po doon sa mga nanay na maglalaba, so yung pong 3 araw na susunod, medyo hindi po maganda dahil tuloy-tuloy yung pag-ulan. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mantani. Kamustahin naman natin po sitwasyon sa Valenzuela City. Makakausap natin si Mayor Sherwin Gatchalian. Good morning po, Mayor. Good morning po. Opo, kamusta po? Ang tanong may pasok ba dyan sa Valenzuela ngayong araw? May pasok po kami. Dalawang eskwelahan lang po, dalawang public school lang po ang kinansel ho namin. Yung Karuhatan National High School at yung Karuhatan West Elementary School. Ang dahilan po, Mayor? Yung kalsada papunta doon ay maputik at bumaha. Although mabilis naman yung pagbaba ng tubig, pero hindi, para po sigurado ay kinansela ho namin. Sa lahat po ng aming eskwelahan, meron ho kami mahigit 54 na eskwelahan. May pasok po. Okay. So ulitin lang po natin, Karuhatan National High School at Karuhatan West High School, Elementary School. Elementary School. Okay. Mayor, salamat po. Thank you. Thank you. Valenzuela City Mayor Sherwin Gatchalian.
Sa ibang balita, Comedy King Dolphy patuloy na inoobserbahan sa Makati Medical Center. Ayon sa pinakabagong pahayag na inilabas ng pamilya Quizon, maganda ang pagresponde ni Dolphy sa medical treatment. Tumutugon daw ang hari ng komedya kapag kinakausap, bagamat hindi pa rin makapagsalita. Ipinagpatuloy kahapon ng blood transfusion at dialysis ng Comedy King. Nagpapasalamat naman ang pamilya Quizon sa lahat ng patuloy na nagdarasal para sa pagbuti ng kondisyon ni Dolphy. Ligtas ang Pilipino at 3 iba pang dayuhan na kinidnap sa isang refugee camp sa Kenya nitong Biyernes. Kinilala ng Department of Foreign Affairs ang Pilipino na si Glenn Costes. Dinala po sa Nairobi si Costes kung saan siya sasailalim sa debriefing at medical check-up. Ayon naman sa tagapagsalita ng Kenyan Army, nasa mabuting lagay din ang 3 pang kasamahan ni Costes. Bagamat ang isa sa kanila ay may tama ng bala sa binti. Mga kapuso, good news tayo. Nagmura na naman ang presyo ng ilang produktong petrolyo. Simula kaninang hating gabi, 40 sentimo kada litro ang bawas presyo sa kerosene, habang 30 sentimo naman kada litro ang rollback sa diesel ng Eastern Petroleum, Shell, Petron at Sea Oil. Ganyan din po ang ibinaba sa presyo ng diesel ng Flying V. Pero ang kanilang kerosene, 45 sentimo kada litro ang tinapyas sa presyo. Susunod naman sa rollback ang Total at Phoenix Petroleum Philippines ngayong alas 6 ng umaga. May pisong bawas kada litro rin sa presyo ng Auto LPG ang Total. Simula naman bukas ng hating gabi, bababa ng 3 piso kada kilo ang presyo ng LPG ng LPG Marketers Association. 8 menor de edad nahuli umanong gumagamit ng hininalang marijuana sa Nueva Vizcaya. Batang lalaki sa Coronadal City may tig-12 daliri sa kamay at paa. Yumaong diva na si Whitney Houston hinandugan ng tribute sa Black Entertainment Television Awards. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita.